people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? Today is Wednesday. At holiday nga sa amin bukas. Pero bukas may event pa kami sa temple, kaya medyo pagoda pa ang beauty ng Mama Sam ninyo bukas hanggang half day. And then, ayun. So, syempre, pagdating ng Friday ay pahinga. Pero syempre, pahinga naman ako lagi tuwing Friday. Medyo nakakaloka lang. But happy lang kasi syempre bukas walang klase. O, di ba? Makakapagpahinga tayo ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, syempre sa mga makasolid na Mama Sam dito araw-araw na talagang sumusuporta. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unan nating chika, Queen CJ and Miss Teresa nasa China for the Miss Grand Macau. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, to the highest level, ang beauty ni CJ Opiasa dahil namamayagpag nga si CJ ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, after nyata nila dyan sa Macau, dediretso nyata sila ng Malaysia dahil meron din silang event doon. O diba, iba na talaga ang CJ Opiasa. Sobrang to the highest level, ang ganda. Dahil sunod-sunod na nga ang kanyang eksena, sinimulan sa Myanmar, sumunod dito sa China, and then of course after that pupunta ng Malaysia. So parang feeling ko makakasampung country siya hanggang sa maputong niya ang corona ng Miss Grand, di ba? Diyos ko, nang saya-saya lang. Pero syempre, nakakatuwa dahil blessing yan para kay CJ Opiasa. And then, of course, tuloy-tuloy lang at laban lang, di ba? So, nakakatuwa. And then, I hope na sana makarating pa siya sa mga iba pang parte ng mundo, di ba? Hindi lang dito sa Asia, kundi sa mga Europe at saka sa mga part ng Americas. O, di ba? So, good luck kay CJ and laban lang. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, ay nako, ito nga, grabe. Bongga din, syempre, ang Miss World dahil, ayun nga, rumampa nga doon si Oppo para sa activity sa Miss World at ayun nga, nagkaroon nga ng Miss World Indonesia. O, di ba? Pero, syempre, si Oppo ay nagbigay ng mensahe para sa mga candidates dito sa Miss Indonesia. And then, bukod doon, syempre may mga guesting din siyang pinuntahan. Sabing gano'n, ano daw masasabi ko sa ganda ni Oppo? Ay nako, very Miss World. Ako para sa akin, bumagay sa kanya talaga yung corona ng Miss World. And then nakita natin yung eksena niya kung paano siya talaga umeksena as a Miss World Queen. Di ba? So, sabi ko nga, destiny is destiny. Mangyayari ang dapat mangyari. At ayan na nga, isa na siyang ganap na Miss World. O, di ba? Ang saya. Natutuwa ako para kay Oppo. And then, ayun, natutuwa ako sa kanya kasi syempre, talagang dito pinapatunayan niya na she deserve para sa corona. At bongga, yun ang masasabi ko. Ang bongga-bongga niya. At ito nga ang sumunod na chika. Ewan ko kung mabobonggahan pa kayo dahil kinurunahan na nga ang bagong Miss Indonesia. So, anong masasabi mo, Mama Sam, para sa ilalaban nila sa Miss World?
Ay nako, talo na naman yan for sure. Hindi siya ganun kabongga, hindi ganun kaganda. Charot. Hindi ko alam. Ito pala yung pinag-uusapan natin yesterday. Mga kandidata pala to para sa Miss World. Diyos ko naman, parang grabe. Gusto nyo manalo ng Miss World, pero at saswangit naman ng mga candidates ninyo at sinasabi ninyo mga standout yung beauty nila. Ewan ko sa inyo, nakakaloka. Lalo na yung nanalong Miss World, very gold daw ang beauty. Kamusta ka dyan? Gold kayo dyan. Anyway, good luck. Ayun ang masasabi ko. And then, sana mapagandaan niya ng bonggang-bongga yung kanyang magiging laban sa Miss World sa susunod na taon. Sobrang maaga para sa maging handa sila sa laban nila sa Miss World sa susunod na taon. Kumbaga parang ang aga ninyong mag-corona. Siya yata yung kauna-unahang reyna na pinutungan ng corona para sa ilalaban sa Miss World sa susunod na taon. Parang feeling ninyo mag-Miss World sa December. Hello, charot. So yun, nakakaloka. Nakaano na talaga sila, nakapaghanda na sila talaga ng next pageant nila. Parang katatapos lang nilang matalo sa sa Miss World, and then ayan na naman. So arangkada na tayo ng bonggang-bongga. Diyos ko, nakakaloka talaga, no? Ang mga talaga, ang mga Indonesia talaga, ang mga atat. Yan, nakakaloka. Pero congratulations syempre sa bagong Miss Indonesia. Yon. And laban lang. Looking forward ako kung hanggang saan ang mararating niya pagdating sa Miss World sa susunod na taon. O, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, pambaton ng Netherlands sa Mr. International. Aarangkada na. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, dati siyang first runner-up sa Mr. Supranational, and then ngayon nga ay susubukan uli ang galing niya dito sa Mr. International. Siyempre nakakakaba na nakakatuwa na nakaka-excite, di ba? Kasi siyempre parang yung pambato natin, alam naman natin na talagang bongga di si Kurt, di ba? So ito kayo magiging sagabal ba kay Kurt para sa laban niya sa Mr. International para makuha ang titulo doon. Ako para sa akin siguro kailangan lang maghanda. I-prepared ni Kurt yung sarili niya ng bonggang-bongga at naniniwala naman ako na kayang-kaya yan ni Kurt. So, syempre medyo nakakakaba tulad nga na sinabi ko kasi syempre itong pambato ng Mr. International, alam din naman natin talagang malakas to, di ba? And then, plus nandoon ako sa part na naniniwala ako na magpe-penetrate yan ng bonggang-bongga. But siyempre, naniniwala din ako sa prosesong gagawin naman ni Kurt para sa laban niya sa Mr. International. I hope na hindi lang magpa-easy-easy si Kurt. Ayun lang, wag masyadong makampante na gwapo siya, wag masyadong makampante na makarisma siya. Dapat gawin niya yung dapat niyang gawin bilang pambato ng Pilipinas dito sa Mr. International. So, ang ibig ko sabihin ay kailangan ni Mr. Kurt Bondat maghanda dahil malakas si Mr. Netherlands for sure. Diba? So, yon, good luck. Good luck kay Kurt at good luck sa bagong pambato ng Netherlands dito sa Mr. International na gagawin dito sa Bangkok, Thailand. O, diba? Nakakaloka yung kagwapuhan yan. And then, ito ang para sa sumunod natin, chika. Pambato ng Thailand para sa iba't ibang international pageant. Nandiyan dyan nga si Katjabel para sa Miss Grand. And then, nandiyan din syempre yung pambato nila para sa Miss Asia Pacific. And then, nandiyan din yung pambato nila para pa sa ibang pampageant. Anong chika mo para sa Team Thailand, Mama Sam? Well, ang masasabi ko medyo nakakakaba na nakakatakot kasi syempre hindi natin alam yung laro ng Thailand ngayon. Medyo parang careful and ang target o targeting sila. Kumbaga parang tina-target nila na manalo sa international pageant. Kaya medyo nakakakaba na nakaka-excite din, di ba? Kasi nandoon ako sa punto na katulad niyan yung kay Oppo, di ba? Naka one round na sila. Tapos itong si pambato nila sa Miss Grand, medyo din to, delikado din. At parang feeling ko, alarma dito ng bonggang-bongga. Kaya dapat lang na mag-ingat din ng Pilipinas at maghanda din ng todo-todo. Kasi hindi natin alam kung anong laro ng mga to. And then, dapat ay makasiguro tayo na hindi nila tayo malala
malagpasan sa kompetisyon. No? Diba? So, good luck sa pambato natin and good luck sa Team Thailand. Kasi yung Team Thailand ngayon, parang feeling ko malakas. Ewan ko kung nararamdaman ninyo. But ako, yes, ramdam ko talaga yung galing nila. Kaya, good luck sa atin. And then, of course, para sa sumunod na chika, eto nga pambato ng Puerto Rico para sa Miss Earth. Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban niya? Well, ang masasabi ko, bongga yan. Kasi syempre maganda. Tapos alam mo yon, popular din talaga. And then, nandoon ako sa part na abangan natin kung ano ang ipapakita niya sa laban sa Miss Earth. Kasi sa Miss Earth kasi kailangan talagang makuda ka. Kung hindi, kung puro ganda ka lang, ay nako, pwede kang maligwak, di ba? So, alam natin sa Miss Earth, beauty plus intelligent ka dapat eh. Kasi yun yung importante. And then, kung gano'n sa Puerto Rico, kaya niyang manalo kasi bukod doon sa may ganda na siya, tapos plus matalino pa, eh di bongga. Alam naman natin dito sa Miss Earth, kailangan hindi ka lang ganda, kailangan talaga matalino ka din. So parang kumbaga sa eskwelahan, ay parang kang taga-UP dapat, charot. So yan. So iba ang Miss Earth kasi ang Miss Earth sa lahat ng pageant, ito yung talagang di kalidad sa totoo lang. Kasi may concern sila sa environment and then dapat yung kandidata may alam talaga sa environment at may advocacy talaga siya na about environment. Kaya siya yung pageant na masasabi ko, bongga, pagalingan ng galing, and then plus na doon dapat maganda ka. So, good luck sa Puerto Rico, di ba? Ay, nako, sino kayo magiging pambato natin dyan, no? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Vina, panay na ang dasal. Oo. So, si Vina nga, bukod doon sa pagiging popularity niya, na talagang ano niya yun kumbaga tinatrabaho niya ng bonggang-bongga. At syempre, sinasamahan niya rin ng dasal. Sabi ng ganon, ang bawat hiling mo dapat may kasamang dasal plus action. Di ba? Kasi kung puro dasal ka lang at wala kang action, wala din mangyayari. So, nandoon talaga si Vina na sobrang sincere na siya para sa kanyang laban talaga sa Miss Universe Thailand. And then, parang feeling ko talagang binibigay niya na yung lahat ng kailangan niyang gawin. Nananawagan na siya sa Panginoon na sana manalo siya, and then plus na doon na talagang ginagawa niya yung actions na kailangan niyang gawin para mapunta lang sa kanya ang corona ng Miss Universe Thailand. So ganun siya kadeterminasyon sa ginagawa niya. I hope na sana magbunga to ng bonggang-bongga, or else Diyos ko, baka maloka siya ng todo-todo. Diba? So, siguro ito na yung last shot talaga na gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya at nakikita natin na ginagawa naman niya talaga. And then, maganda. Lalo na ngayon dito, Buddhist Land Day, and then parang pili ko ito yung maganda at tamang panahon na parang manalangin. So, ayan si Vina, talagang ginagawa niya na yung kanyang makakaya, no? Talagang yung puspusan, taos sa puso niya, yung lahat sincere talaga. So, I hope na mapagtagumpayan niya to ng bonggang-bongga. Diba? So, good luck kay Vina at good luck sa mga makakalaban niya. Kasi syempre, madami din siyang makakalaban. Hindi lang naman siya. Kumbaga, madami sila. Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Gabi Basiano, Mama Sam, saan mo gustong sumali? Sa Miss Universe Philippines o sa Miss Grand Philippines? Alam mo, sa totoo lang, kahit saan naman si Gabi Basiano pwede kasi may ganda, di ba? Kung pupunta siya sa Miss Grand, I think siguro ang gusto niya pag sumali siya sa Miss Grand, yung best shot talaga na, alam mo yon na parang gusto niya siguro sa kanya mapupunta yung corona. Pero madali kasi maganda at magaling naman si Gabi. Ang ano ko lang kay Gabi, kung sasali siya sa pageant, siguro yung mga kahinaan niya katulad ng pasarela, medyo mahina yung pasarela niya, pagtuunan niya yun ng pansin na kung paano pa siya magiging kalibre. Di ba? And then plus siguro, kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, I think yung communication skills niya. Kasi syempre, alam naman natin sa Miss Universe Philippines, kailangan kudaan ka dito, makuda ka dapat para mag-penetrate ka hanggang sa dulo. So, yun yung mga nakikita ko na dapat niyang pagtuunan ng pansin.
But kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, pwedeng-pwede kasi pwede siyang maging Miss Cosmo, pwede siyang maging Miss Supranational. Alam mo yon, yung ang daming choices bukod doon sa Miss Universe Philippines. At yung ganda niya, parang feeling ko, hindi talaga matatawaran kasi talaga namang maganda naman si Gabi. May makeup o wala, maganda ang Gabi ko, ang Gabi Basiano. And then pagdating sa Miss Grand, ayun nga, yung pasarela lang, tapos kompleto na siya. Kasi hindi naman ganong kalalim yung hudaan sa Miss Grand. And then plus yung beauty na meron siya, plus yung height, di ba? And then kung paano to umeksena, lalo na sa evening gown, porting-porting niya yun, talagang pack. But looking forward ako kung kailan nga ba sasali ang Gabi Basiano sa magiging laban sa Miss Grand or sa Miss Universe Philippines, kung saan man siya sasali. Looking forward ako lagi kay Gabi Basiano. Every year. Oo, nakakaloka. Every year na lang binibitin tayo ni Gabi at hindi siya talaga nagtutuloy. Pero abangan natin next year. Bata pa naman si Gabi. Pero the more na tumatagal, lalo siyang gumaganda. Pero syempre, huwag niya nang patagalin kasi baka ma-expired ang beauty niya. Di ba? So, yun. So, kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.